What is the right course of action if you're not sure if you're in the right course? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. Kasama na naman natin si Boss Z. Hello, hello, hello. Kasama ang kanyang bagong gupit. Para sa For inyo to, guys. Today's Tsaka, video. bigat na kasi ng buhok ko. Ayan, so this is an Ask Laika episode. Kaya again, sa mga nagpapadala ng mga tanong nila, maraming salamat sa inyo. Here's our letter sender for today. Ito na nga siya. Pangalan niya ay Panganay Kido. Mhm. Hello po, Miss Laika and Miss Z. Before po ako nag-start sa college, nag-stop po ako for a year due to financial issues and choice ko rin po kasi undecided pa ako sa course ko. Nursing was my first choice kahit mahina ang memory ko sa pag-retain ng mga bagay. But I met some people that influenced me to pursue BS Pharmacy instead. Am I trying hard for wanting to become part of the medical team? Nagsastruggle na po kami financially and my capabilities are in question. I'm having thoughts na po on giving this all up and pursue other things instead. I also couldn't balance my schoolworks with chores at home. Yun lang po. So, ang question niya ay, am I trying hard for wanting to become part of the medical team? Or dapat ba ang tanong niya ay, Should I try? Should I keep more trying? harder? Try harder. Ang hirap kasi, sa totoo lang, mahirap ang nursing kasi marami kang aralin. Yes. Anatomy, biology, pharmacology, and mga EG dyan. Yeah. Pero mahirap din, lalo na for someone who's weak at memorization, ang pharmacy. Kasi, sa pharmacy, Ang dami nagkakabisaduhin. for a quick background, of course, hindi naman ako nag-aral sa lahat ng mga course na ito. Pero ang perspective ko ay nanggagaling sa may mga kaibigan akong pharmacist, may mga kaibigan akong nurses, and meron akong mga kaibigan na nag-nursing school na ang worst subject nila, as in kinatatakot nila, ay yung pharma. Dahil nga, precisely because of memorization din. So, I think ang question talaga is, kasi kung am I trying hard? Am I being a tryhard? Well, I guess yes. Pero ang Sana. question is, can you try harder? Oo. At gusto mo pa ba? yun din. At kung hindi mo na gusto, ano ang alternative? I think babalik na naman tayo dun sa conversation na yun eh. Kasi you have to understand na, sinabi niya na the reason why hindi siya nag-aral agad ay dahil sa financial troubles, right? Tapos ngayon na nag-aaral ka, parang literal na question yung, can you afford to shift? Can you afford to change course right now? Tapos kung hindi, edi, anong gagawin natin with that information? Kasi honestly not to be overly harsh naman sana. Pero the truth is, privilege affords you certain choices. Nakakalungkot na manggagaling to sa akin. Pero yun ang realidad ng buhay. Marami sa atin ang pwedeng mag second course, third course, di ba? Yes. 5-course meal. Hindi, 5 courses. Para try ko lang ngayon, try ko lang this time. Maybe this will work, maybe not. Kasi wala silang problema sa finances. At willing silang supportahan ng pamilya nila throughout the entire journey. Yeah, sana all na lang. O, sana all, di ba? Or yung iba naman, wala silang regard din for the family, sabihin na natin. Wala silang regard for other people na hingi lang sila ng hingi ng second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Meron naman talagang ganun. So hanggat may magpapaaral sa kanila, may magtitiwala sila, may in a way, mabubudol sila into investing on them, tuloy lang nang tuloy yung subok. Pero ang question would be, anong klaseng tao ka? Yes. Ikaw mismo. Kasi you need to ask yourself this question. Ngayon, kung sasabihin natin na, kasi hindi ko na siya na-enjoy or parang hindi ako magaling dito, ang tanong would be, anong gagawin mo pag hindi ka na nag-aaral? Meron ka bang pwedeng gawin? Gustong gawin? Yun. Tsaka based kasi doon sa question niya, kaya siya nag-stop, hindi rin siya basta financial issues. Kasi based Hindi niya rin naman, alam yung gagawin niya. kasi nga, choice niya rin daw, kasi undecided siya sa course. So, clap-clap sa'yo na pinili mo munang mag-stop kahit papano dahil undecided ka pa. Oo. Tapos, nag-shift siya sa pharmacy na hindi rin niya alam. Ang sabi niya lang nagsa-struggle, hindi pa siya nag-fail. Okay, hindi pa naman. Okay lang. So, Tsaka siguro nagdadalawang tsaka isip may siya. Sinabi siya parang, bakit siya nag-pharma? Kasi sabi ng ibang tao. Yun, again, dun tayo babalik dun sa, di ba, ayaw mo Bakit? mag-nursing kasi
Maraming maraming kang kakabisaduhin. bisaduhin. Nag-pharma ka, na may maraming chemistry ang pharma. May course ba na madali? Walang course na madali. Walang course na madali, pero may courses na hindi heavy on memorization. Sabihin natin, hindi as heavy on memorization. Lalo na kung yun yung weak point mo. Yun yung pinag-uusapan dito. Pero marami naman tayong kilala na mahina sila sa memorization, pero naitawid. Kasi gusto nila. At nilaban nila. At saka may tricks naman sa memorization. Oo. Like you could, lalo na pagdating for example, sa gamot, sa lahat ng mga to, we have to understand na galing sa Latin roots, Greek roots. If memorize mo yung mga root words, kahit pa paano you can form associations, you can memorize better. So mayroong konsepto yan pagdating sa linguistics, sa semantics, at syntactics, at marami pang iba. That could help you prepare better when it comes to memorization. Pero ang tanong talaga would be, do you want it enough? Yun nga, kasi pumapasok na dun, ang sabi niya, wala pa namang failure, diba? Hindi niya alam kung anong gusto niya, kaya nag-stop siya. Tapos, sinabi niya naman na mayroon siyang thoughts on giving everything up. So, bakit ganun kadali? Kasi, for example, ako, nag-stop din ako nung college. Dahil, nag-fail ako sa engineering. Pero, hindi siya nangyari ng agad-agad na iniisip ko kasi nahirapan na kami financially, ganito, ganyan. Tapos nag-stop ako agad. Hindi, series siya ng failure. Kaya ako nasabi na, okay, i-give up ko na yung... More of, parang, ano ba, talagang nasasabi mo na nag-give up talaga yung engineering sa'yo. Oo, hindi siya para sa akin. Tinry mo naman. Tinry ko ba yung best ko? Hindi ko rin alam. Kasi ayoko ng calculus. Sa kanya naman yung nagsastruggle siya, gusto niya na mag-give up. Ang tanong, tama ka dun sa tinanong mo kanina na, ano bang gagawin mo after? Yeah. Kasi sa akin, ito lalagay ko lang sarili ko sa shoes ng financier mo, kaya ng parents mo. Inisip ko to the other day, what if I ever have a kid? Tapos sasabihin niya sa akin, oh, mom, instead of going to college, yung college fund ko, invest mo sa akin, I'll do something else. Like, mag-start ako ng business or trade school or anything na gusto niya, culinary, whatever. Well, school din naman ako culinary. Pero, gusto niya ng mentorship path. Hindi yung hindi yung sa school. Oo. Ayaw niya ng culinary school. Ang gusto niya is to fly to France, di ba? Mag-experience ng gastronomy kung saan. Tapos, iuwi dito. Like, ganun yung alternative na path na gusto niya. Would I allow my kid to do that? Sasabihin ko would be, yes, if meron siyang business plan, meron siyang projections, meron siyang concrete na plano para sa sarili niya. Kasi sa akin, if sold ka dyan sa idea na yan, that is what's going to make you successful. Kasi na-realize ko sa life ko rin, for example, hindi naman lahat ng ginawa ko, gusto ko. Hindi lahat ng gusto ko, madali. Yes. Hindi rin lahat ng ayaw ko, madali. Ganun naman, you pick your difficult. Parang ganun, you pick your hardships in life. Pero, itatawid yun kung alam mo kung saan ka pupunta. Ngayon, kung alternative ay, nahirapan kasi ako mag-school. And hindi kita sinajudge. Sinasabi ko na may tendency din dito, ha? Yes. When you stop for some time, I think we could agree dito, no? Pag huminto ka sa pag-aaral, huminto ka sa kahit ano, for a year, kasi nag-gap year siya, di ba? Yes. Tapos bumalik ka uli sa school, mas mahirap. Kasi parang okay ka na eh. Parang nasanay ka na hindi ka nahahassle sa school, hindi ka na come face to face with your inadequacy, di ba? Yes. Kasi ML champion ka, nag-mythic ka nung 1 year na yon. Pag dating mo sa school, di ba, may mga nakalimutan ka na when it comes to study habits, marami ng adjustment, marami na kailangan ihabol. So, extra difficult possibly itong period na to for you. Pero, is that enough to make you quit? Di ba? Yung feeling na, ay, trying hard kasi ako, hindi naman ako para dito, hindi ko naman talaga siya gusto. Is that enough to make you quit? Or mas mabigat na dahilan for you to stay? Kasi sa akin, parang ganun eh. In life in my experiences, in life, maraming dahilan for me to quit certain things. Pero mas mabigat yung dahilan for me not to quit. Kaya nailaban ko siya kahit na nahihirapan ako or kahit na uncomfortable ako or kahit na feeling ko trying hard ako. Oo. I mean, wag na tayo lumayo dun sa paggawa ng content, di ba? Mahirap ba para sa akin? Yes. Kasi, do I feel inadequate? Do I feel naked every time I stand in front of you sa video na parang, oh my God, I'm bearing my soul,
Baka mabulol ako, magkamali ako, may masabi akong mali, may mali ako sa edit. Basta all of these things na sobrang daunting for me. Maraming dahilan for me not to do it. Pero ano yung alternative? Ang alternative would be for me not to do it. At kung hindi ko siya gagawin, at may mga naghihintay na mag-e-exam, kailangan nila itong content at matutulungan sila nito, matutulungan sila makahanap ng trabaho. Tapos walang gagawa. Kasi nung time na gumagawa ko, especially ng content, wala naman halos gumagawa ng content at that time. So the At wala rin alternative... halos nanonood. Oh yeah, totoo rin. So the alternative is 0. So mas ayaw ko, mas mabigat sa akin yung dahilan na yun. 'Di ba? Kung hinto ako, mas mahirap huminto. Mas imposible, mas maraming maapektuhan. So now, kahit na hindi ko siya masyadong bet in certain aspects niya, I need to do it. That's how you kind of convince yourself to do certain things. Yung term ng mga bata ngayon na gaslighting yourself. Hindi naman siya gaslighting yourself but finding a deeper motivation, a deeper compelling reason why you need to keep going. Yeah. Baka yun yung kulang. Oo. Tsaka, kanina, di ba, nag-gap year siya? Hinahanap ko dun sa letter niya yung, hindi niya mabalance yung school, yung chores, tsaka work. Pero wala pang work Wala pang work aspect. Chores lang tsaka school. Yun nga. So, iniisip ko, anong plano? Yeah. Anong gagawin if hindi na mag-aral? Oo. So, At saka yung sa chores pala, by the way, before I forget, you can talk to your parents din siguro or negotiate something like an arrangement na ito po yung mga araw sa school na hindi talaga ako pwede. Pasensya na po, pero kung if you want me to do well sa school, pasensya na talaga. Nahihirapan po ako. Like, be honest with them na nahihirapan ako sa schoolwork. Alam ko po, limitado yung resources natin. So, I really want to do well sa school. Kailangan ko po mag-focus sa pag-aaral ko kasi ang dami ko po kailangan habulin. And then, pasensya na po, babawi ako sa bakasyon. Like, maybe try that din. Kasi, medyo rare naman yung magulang na magsasabi na hindi pwedeng gawin yun. Kasi sila naman nagpapaaral sa'yo. Tsaka limitado mo yung resources, di ba? Ano lang, ilalatag mo, like, kung hindi ka nila, kasi alam natin, maraming parents na hindi. Yes, meron din talaga. Pero chores. ilatag mo lang yung dahilan, logic behind it. Oo, yung It has to make dahilan sense. at yung magiging consequence kung hindi ka nila bibigyan ng time mag-aral. Na babagsak po ako. Magbabayad po ulit kayo ng pasensya na po. Yung ilang units ng ibabagsak ko. So, sige, ganito na lang. Dun sa mga students na nakikinig, yung mga tryhards, na ganito rin yung situation. Kasi I'm pretty much sure marami. Kasi marami nagsisend ng letter na ganito din. Struggling sa course. Struggling sa course. At yun nga, hindi sila again, babalik tayo dun sa hindi ko po alam yung gagawin ko. Nahirapan po akong mag-juggle ng mga ginagawa ko sa bahay, sa school. Kailan ba nila pwedeng malaman kung mag-give up na sila totally doon sa course na yon or sa inaaral nila? Kasi ako, nag-give up ako kasi nag-give up na yung course sa akin at walang pang-paaral yung parents ko. Wala talagang option. Walang option. Wala akong pagkukuhanan ng tuition fee. Wala nang magsusponsor sa akin galing doon sa school or galing sa mga sponsors. Wala ka mag-anak na mayaman. Wala talaga. Hindi ako nepo baby. So, kaya alam ko na hindi yun para sa akin. Pero paano mo ba malalaman? Like, for you, alam ko yung story mo. Pero yung tinake mo yung public ad, paano mo nalaman na, no, it's over. Ayoko na talaga. I went through clinical depression. So, like, hindi ako tumatawa dun sa demise ko, ha. This is a Filipino's way of coping. Yes. Sa mga bagay-bagay na yun. I went through clinical depression. I think, eto na lang sasabihin ko, no? So, for those of you asking na kailangan ko na ba mag-give up? Guys, minsan malalaman mo pag sarado lahat ng pinto. Yes. Sarado na lahat ng pinto. Literal talaga. Sarado lahat ng pinto. Like for you, di ba, yung lahat na ng tinry din ng mga tao sa UANP. Di ba? Like, all these stories. Ilang SEMs ako. Ewan ko kung paano ako nakakaaral nun. Pero wala na akong scholarship from the school. Pero nagawan siya ng paraan ng individuals. Yes, doon sa academic side. Basta, grabe yung story na yun. Yeah, anyway. Tinry siya rin ng isupport ng people around you, di ba? Yes. To make it happen for you. Pero, yun nga, the doors keep closing. Talagang wala talaga. Not for lack of trying on their part. It's just that, again, this is already fate telling you, or fate or faith lang naman yan. So, if you believe in God, it's God. Sa akin, it's God eh. Yung sinaduhan ka na ng pinto. Di ba yung sinasabi nga nila, if God opens a door, no one can close it. If God closes a door, no one can open it. Parang may mga ganong sukdulan eh.
Sa akin, that's one surefire way of knowing na hindi ka talaga para doon. Gets ko kasi may nagtanong din sa akin ito sa DMs Parang, coach kasi hirap na ako. Baka hindi nga ako para dun sa course na yun. Nahihirapan nga siya ganyan. Sa akin, ganito, give yourself 1 sem na full out ka, full send. Ibig sabihin, gagawin ko lahat. I will set myself up for success. Isang tabi ko muna ang socialization, social life, social media. Yan. Like all of these things, isa-set aside ko yun kasi I want to focus, I want to do well dito sa sem na to. Bibigay ko lahat ko sa isang sem na to. Pag binagsak mo pa rin lahat, Hindi na yun para alam mo yun, na alam mo naman na oras, binigay mo na lahat ng oras mo, dedication mo, pati diet mo, alam mo yun, tulog mo, talagang binigay mo lahat. Pero wala. That could be like the sign talaga na hindi ka talaga para doon. Kasi wala na Nagawa, yun nga yung sinasabi, di ba meron tayong episode on knowing when to let go din. Yun nagawa mo lahat, nabigay mo yung best mo. You've done everything you could, pero hindi nag-workout. Wala, hindi ka talaga para doon. So, sa mga students listening, siguro kasi sa amin, medyo mas ahead kami sa life. Very light. Iba na yung, very light lang. Iba na syempre yung namin, yung pagtingin namin sa life. Oo. Yung mga signs sa amin, siya, parang, yung signs is no longer about discomfort or about, na-late kasi ako Parang, ba yan, gusto ko nang mag-perform well, pero biglang hindi nag-workout. Pero you're talking about real life consequences kasi when you make different choices in life. So, sa akin na talaga, give yourself the best shot ever. And life, honestly, is a game of risks and opportunities. Like, set yourself up for success. If it doesn't work, you can say na it's not for me. It's the same attitude I have for lahat. Everything. Every opportunity I get, every interview, every speech, every talk, everything I get invited to. Alam ni Zian, sa akin, okay, let me do my best. Pag hindi nag-workout, hindi nag-click, or hindi nag-do well yung isang video, for example, okay lang sa akin, kasi sa akin, I did my part. The rest is, like, out of my control. Parang that's the most you could do in life Diba? Yeah. I try to be an excellent person, let me do an excellent job, like, the very best I could, set myself up for success. If it doesn't work out, at least it's not on me. Yes. Tsaka lang to, start pa lang to. Kung nahihirapan ka, naiintindihan ka namin na nahihirapan ka sa course, kasi kami rin ay mga course shifters, nahirapan din kami nung college. Magkaibang magkaibang bagay, pero pareho kami nahihirapan. So sa'yo, yun lang din yung ma-offer ko na suggestion, be excellent sa mga ginagawa mo. Hindi pwede kasi yung, ayoko na talaga tapos hindi mo ibibigay. Tapos, after ilang years, babalik ka sa amin na, what if ginawa ko po yung best ko sa course na to? So, may mga meron mga tryhards na mas matanda sa inyo ng ilang taon lang, nasa workplace, na may what if sila. So, ikaw din, ganun sana yung gawin mo. Kasi ang most painful what ifs in life, and again, we have an episode on dealing with what ifs, no? Pero sa akin, ang most painful na what ifs aren't the ones na, what if nag-work out? What if parang opportunities came my way? What if I got that promotion? Hindi masyadong masakit yung what if na yun Ang masakit na what if would be, what if I did my very best? Tapos mag-work pala. Diba? What if I gave my all at hindi ako tinamad at hindi ako nag-second guess ng sarili ko? Kung inown ko tong opportunity to, what if yun yung ginawa ko? What if kung nagpatuloy ako? Diba? Yun yung usual na masakit na what if, yung about yourself. Kasi kung about others, wala kang control dun So, it's easier also to let go. Pero yung para sa sarili mo, yung ma-disappoint ka sa sarili mo kasi alam mo na hindi mo ginawa yung very best mo, yun yung pinakamasakit. So, forever mo yung bit-bit. At masakit yun. Yeah. And again, don't measure your success in terms of the results. Honestly, ito, for all the students out there listening, don't measure your success based on the grades. And I'm saying that, although may part of me na GC pa rin. Pero kasi, hindi ang grades makakalimutan ninyo. Ewan ko, tanungin mo ako randomly ngayon anong grade ko dun sa certain subjects, hindi naman siya pero as kasi important. yung iba, kaya lang sila GC kasi gusto nila mag-loud Alam na natin na maraming tryhards na talagang... Hindi, pero ang point ko is, pero that is out of your control. Diba? Kasi meron talaga mga prof na hindi magbibigay. Like, yes. May mga prof talaga na easy one, may prof na hindi. Pero what I want you to understand is that when you're growing, when you're doing excellent work, when you're being the best you could be, it's not to get that end result sana. If you learn in life that you're attempting to do certain things, put yourself in certain uncomfortable situations, step out of your comfort zone, all of these things we talk about here sa Trying Hard, if you're
trying hard not to get something, not to get a position, a promotion, a good grade or anything, but you're trying hard because you want to be a try hard. Like you want to be that person, the kind of person that you could be proud of. That is the kind of trying that's really good. Kasi kahit na, yun nga, hindi ka mataas sa quiz, putyo-putyos ka lang sa grades mo kasi hindi ba talaga forte yun. Pero kung alam mo sa puso mo na ginawa mo yung lahat, binigay mo yung magagawa mo, masarap matulog pa rin. Oo, tapos isisisi mo na lang siya sa prof mo. Hindi ako nagsabi noon, huwag yung gagawin niya. Hindi, yun nga, external factors na siya. Oo. Hindi mo na sila wala pa na eh. Sa kanila na yun, di ba? Yun lang, do your best. Alam namin, ang cliche nung advice. Pero yun lang eh. Oh, ang cliche ng advice, pero kasi ang sasabihin ko sa inyo, hindi na, eto ha, and this is very sobering. Siguro kahit yung mga nakikinig na hindi na estudyante. Hindi ko sasabihin sa inyo na, just keep trying your best and eventually the world will pay it back. Parang, i-rip nyo yung mga, hindi ko kayo try hard. Bubulahin ng ganun. Hindi si Coach Laika yun. I'm not that kind of person. Kasi, masasabi ko sa inyo na, minsan, yes, pero hindi lagi. Like, you could be like the very best you could be, do all these things, pero, walang promise. Life still sucks sometimes. But, again, are you turning into this person that you are proud of, that you can live with, that you know is really, kumbaga, giving yung lahat-lahat niya? We're trying to be worthy of every opportunity. If you're on that path ng self-improvement, iba yung measure mo for success. And the beauty of that is, it builds a certain resilience sa'yo. Not the resilience na, kinakasan na resilience, but a kind of, parang knowledge, a kind of self-confidence na parang, kakayanin ko. Kasi nararamdaman ko nag-grow ako eh. Oo. Diba? At kahit saang sitwasyon ka ilalagay, kung baon mo yun, kung sino ka, yung wisdom that also stems from that, na yung parang knowing, kasi meron kang enough self-awareness, nag-step back ka, nakafocus ka sa growth mo, at sa important na mga things, iba yung quiet confidence na binibigay niya sa tao. Kasi, and Z knows this kasi she sees me, like, I could be at my worst moments, like, feeling so bad about myself, listening to the wrong people and what they are saying about me. I still go through that, guys. So, hindi ako yung parang, pagising ko para kang, diba, zen ka all the time. Hindi ako ganun. I still go through that. I'm going through that. Something similar right now. Kahapon lang. But, in my heart of hearts, I still am medyo proud of myself. Like, yung alam ko na, hindi ako perfect, again, apektado pa rin ako, masama loob ko. Hurt ako, I'm in pain. But I know I don't deserve the pain. I know I don't deserve that kasi what the other person is accusing me of or saying things, all these things sinasabi about me, I know for a fact those are not true. Kasi I've worked really hard on myself. I'm proud of you. Thank you. Kasi sinabi mo na you're proud of yourself at hindi mo deserve yung mga bagay na yun. Yeah. Ito lang naman, madali lang. 3 dekada lang naman ang kinailangan for me to get to this point, ha. At maraming hours of therapy. Sessions. Thank you po, Doc, if nanonood po kayo. Syempre, hindi siya manunood. Bawal. Like, if in case nga lang. Mahagip. Ah. Pero, it took a lot of work on my part. But, is it worth it? Yes. Am I the best person for anything? No. But am I trying? Yes. Minsan, that's enough. And then, Nice. eventually, it could actually be enough. Love it. So yun, bottom line, kami pareho. Aral ka pa. Oo, aral ka pa. Alam ko Oo. mahirap, kasi galing online schooling, tapos Yeah. biglang face-to-face ka. Maraming nag-a-adjust ngayon. Yeah. Pero andito kami, go, kaya mo Rooting yan. for you. Another thing pala, just in case I forget, kasi usually naman pag first year pa lang sa college, marami pang GE subjects yan eh, marami pang mga common subjects. So again, babalik tayo dun sa, kung ayaw mo talaga ng pharma, wag ka lang aayaw ng pharma. Hanapin mo kung anong alternative. Yes. Like, ayaw mo Plano talaga. lagi. Kasi, diba, hindi ko na kaya. Or, yun nga, medyo babagsak na rin or whatever.
find another path. Mm. Magtanong-tanong ka na, baka sa comm ka, sa marketing ka, di ba? Baka Mm. sa psych ka rin. Di ba? Alam mo Like, hanapin mo kung saan yung ka. similarity kasi natin, kaya tayo madalas magkasundo. Oo. Lagi tayong may plan A, plan B, Oo. plan C. Hindi kami nagki-quit ng, kasi hindi talaga para sa akin yun. Yaka na? Tapos tatambay, tas hahayahay. Hindi kami yun. Hindi kami yung sorry. market. So, yun nga. Let life catch you running. Ganun kaming tao, no? Oo. Diba? So, kung ayaw mo ng nursing, nag-shift ka ng pharma, what's next? Kasi kung another medical, medical course ba yung tawag doon? Medically inclined na course. Medical course. Marami talagang kakabisaduhin. Lalo na yung mga may board exam. Pero kung gusto mo talaga maging part ng nung field na yun, onting push pa sa sarili. Yeah. Maraming Kasi videos. matutulungan din eh. Maraming matutulungan kapag nasa medical field. Another thing pala is, kasi alam niya yung weakness niya eh, memorization. Alam mo ba yung strength mo? Like, i-explore mo rin tong mga bagay na to. Meron tayong Know yourself. Knowing yourself, that's how to be a better version of yourself. Like, meron tayong parang coursework doon. So, if you haven't seen those episodes yet, go ahead and check those out. Those may help. Parang good start siya. Ask yourself din, ano yung strengths mo? And then, find maybe a path na mas dikit doon. Yun. So, again, hindi ka lang yung naitay, ayoko na ng pharma. Diba? Mahirap ito yun sa ito mga naman yung gusto ko. Oo. Mahirap din yun sa nag-finance. So, hanggat ano pala, dadagdag ko lang din ha, kasi nung nag-psych ako, kasi diba ayoko ng public ad talaga. Hindi ko naman decision yun eh. And ayun nga, it really didn't work for me. But when I decided na magsa-psych, I took it as, sabi ko talaga, mapa, decision ko po ito. Like, thank you. If you support me in this, if you back me up, I'll always be grateful. Papatunayan ko sa inyo na I'll make this work. Which I did. Magna cum laude naman akong Same. graduate. Ako nung nag-engineering ako, bumagsak ako. Nung nag-decide ako na mag-aaral ako ulit ng course na gusto ko at alam ko na Inown mo naman, di ba? na mag-excel ako. Inown ko, ginawa ko yung best ko. Magna cum laude din yan. Magna cum laude. So, pero hindi na rin naman siya ganun ka-importante sa amin ngayon. Kahit hindi laude. Ang point ko lang is, I did my best. And may times din during the 4-year journey na hindi rin madali. Like, it may not be on the brain side of things na hindi madali, but on the social side at lahat-lahat na. But I owned my decision kasi I told my parents I will do well eh. I told my parents I'll do my best. So, yun yung ginawa ko. Again, knowing yourself. Yeah, knowing yourself. Self-awareness. Marami ng episodes doon. Sana may Trying Hard podcast na nung bata pa kami, no? Para siguro hindi namin pinagdaan yung mga kailangan. Actually, may part of me na natutuwa when I meet mga tryhards out in the wild about that. Kasi when people ask me, kasi and people do, like even experts, di ba, mga content creators din na long time content creators, they ask me, so ba't hindi ka nauubusan ng content? I just keep going back to yung mga bagay na sana narinig ko rin nung bata ako. Mga payo na sana narinig ko noon that could have helped me. Kumbaga nag-ROI na experience. Yeah, we're trying to be an ate, the kind of ate we didn't have to you guys. So, that's all we're doing. Walang absolute dito. Like, you still get to decide. Okay? Tapos pala, onting segue dun sa, kung nagugulat kayo minsan, kasi bakit niya ini-intro tapos babasahin yung letter, alam niyo na ba? Hindi, ganito kasi yun, pag nire-record namin, una-una yung payo, tapos after ko nang ginagawa yung intro, kaya mamaya ko i-record yung intro. At kung kayo, bakit kailangan ako? Minsan, ang unti-unti nang sinasabi ko, kasi hindi siya multi-think. Yes. Hindi ako. Mahirap yun. Yeah. Mas maganda kasi kung ganito yung biglaan. I like, ever since I was in high school naman, I liked it when people asked me questions. Pero I'm not very good at asking other people questions kasi I feel like I'm invading their privacy. But ganitong setup, it makes me comfortable. So thank you. It's okay. It's your show. Thank you for always being here. Hindi pa natin nagagawa yung episode about you. Yung introduction about mo. Me. Pag-isipan natin yan. Yeah. And so far, ang alam lang nila is dati kang engineering. Nakitera ka rin like me. No? Yan. Pero, Rizal mabuhay. But we'll get there one day. But thank you for listening, everyone. If you haven't followed the podcast yet, go ahead and hit follow. If you have your own stories to share, your own papayo, go ahead and send your stories at www.bit.ly.com/AskLikeAPod. That's AskLyqapod.
Tapos, yan, ipipila natin dito. If, if you feel like, again, yung mga conversations a little bit too hard on the nose, it really is because, again, we're just trying to speak as candidly as possible. Take it with a grain of salt, please. And remember that these are just our advice to you from our perspective, but you get to choose. That's the beauty of it all. Like, you can listen to all these advices, mga sinasabi ng mga ibang tao, but you get to choose and you get to own that decision. And I hope that you take this opportunity to do that, just that, take ownership over your life, over your own decision, para over your own success, you have a little bit about a little bit of ownership din doon. Okay? So, thanks guys for listening. Coach G, Boss Z, may masasabihin. Anong coach? Ayaw niya po nagpapatawag ng coach. Ha, Boss hindi Z. ako Sorry. coach. What? I misspoke. But, I'm Z. ayan, si Boss Z na po ang bahala sa mga sulat ninyo. See you next And time. we'll talk to you next time. Bye!